Hi guys, narito ang ika-11 part ng pag-abot sa pinakatuktok. Tara at simulan na natin ang kwento. Ang kalansay na ito, malamang na ito ang mga labi ng isang taong sumunod sa landas ng kasamaan. Kahit na ang mga buto ay naglalabas ng napakalamig na aura. Ang batong-bato na ito, hinaharangan nito ang daan palabas. May lumiliwanag sa likod niya. Sino iyon? Lumabas ka. Maririnig ang tawa nito. Ang tawa na ito ay isang pag-atake sa isip. Nagsalita ang kalansay. Ang iyong lakas ng loob ay hindi masama, bata. Medyo matapang din, nangangahas na kausapin ako. Nagtanong ang bida, sino ka? Sumagot ang kalansay, sino ako? Hindi ko talaga maalala. Ang may-ari ng lugar na ito, marahil. Sabi ng bida, ikaw ang may-ari ng kuweba ng pamana na ito. Sumagot ang kalansay, bata, hinahanap mo ba ang aking pamana? Nagkaroon ka ba ng kawalan ng katarungan at naghahangad ng paghihiganti? Para durugan ang bawat isa sa kanila, para malaman nila na nakipag-ugnayan sila sa maling tao. Napapaisip ang siya, patuloy na nagsalita ang kalansay. May puot na nakatago sa loob ng iyong kaluluwa. Gusto mong maging malakas. Gusto mong durugan ang lahat ng mga nang-aapi sa iyo, hindi ba? Sumagot ang bida, oo, maaari akong tumulong sa iyo na makamit iyan. Nais mo bang tanggapin ang aking pamana? Bigyan mo lang ako ng isang tango at ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Iyan ba ay oo o hindi? Kung mawawala mo ang pagkakataong ito, pagsisihan mo ito habang buhay. Ito ay simple lang, talagang bigyan mo lang ako ng isang tango. Nang nakatulala na lang ang bida, kinagat niya ang kanyang dila. Sabi ng bida, sino ka? At anong mga trick ang ginagamit mo para ma-hypnotize ako? Nagsalitaan kalansay. Naiintindihan ko, kinakagat mo ang iyong dila para mapanatili ang iyong kamalayan. Tungkol sa kung sino ako. Sino ako? Sabi ng bida. Ang mga kaluluwa ng mga nasa itaas ng nascent soul realm ay pino. Hanggat ang kaluluwa ay nananatiling buo pagkatapos ng kamatayan, maaari itong kumuha ng ibang katawan at mabuhay muli. Ikaw ay nag-hypnotize sa akin para sa layuning iyon. Ha, hindi masama para sa isang simpleng 7th layer initial foundations na alam ang ganitong bagay. Hindi ka ba natatakot na kumuha ako ng iyong katawan? Sabi ng bida, bakit ako matatakot? Kung maaari akong pumatay sa iyo kaagad kung mahanap ang iyong kaluluwa. Nagsalita naman ang kalansay, biro lang kita, bata. Ang aking tatlong kaluluwa ay na-infiltrate na sa iyong isip, ang iyong katawan ay akin na. Biglang sinapak ng bida ang kalansay. Sa iyong panaginip, biglang nagsalita ang liwanag sa kanyang likod. Magandang reflexes, ngunit iyon ang maling target. Sa isip niya, no wonder this orb is shining. Ang iyong tunay na katawan ay nakatago dito, ha? Sabi ng liwanag na nagkaroon ng mukha. Hello, bigla itong pumasok sa kanyang katawan. Hindi ako makagalaw. Nagsalita ang soul. Haha, sinusubukan mo pa ring lumaban. Umupo ka na lang habang binubura ko ang iyong kamalayan at kukuha ng iyong katawan para sa akin. Sabi ng bida, oo, talaga, nagsalita ang soul. Hehe, huli na para gumawa ng anuman ngayon. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha ko na ang kontrol, tutulungan kita na malutas ang anumang nakaraang sama ng loob. Nag-release ng matinding chi ang bida. Napansin naman ito ng soul. Ano ito? Dahan-dahan natutamba ang bida. Maaari akong gumalaw. Nabigo siya. Mababaluhan na lang ang soul. Hindi, wait, hindi Inaabsorb ng golden kalansay ang soul. Arg! I'm going to disappear. Anong uri ng kasanayan ito? Tama iyan. Ang golden body ay maaaring sumipsap ng lahat ng uri ng enerhiya, kabilang ang kaluluwa ng taong ito. Sabi ng soul. Young master, pasensya na, palayain mo ako, please. Ipinapangako ko na hindi na ako magtatangkang gawin ito muli. Nagtanong ang bida, at ano ang makukuha ko mula sa iyon? Sabi ng soul, makukuha,
Oo, maraming makukuha. Ano, ang gusto mo? Magsalita naman ng bida. Ang isang taong pro tulad mo ay dapat na makasagot nito sa sarili. Siyempre, minsan akong nag-practice ng maraming malalakas na martial skills, maaaring interesado ka sa ilan sa mga ito. Sabi ng bida, hayaan mong marinig ko ang mayroon ka. Wala akong problema na patawarin ka kung bibigyan mo ako ng magandang isa. Sabi naman ng soul, ipinapangako ko iyan. Lahat ng aking martial skills ay hindi bababa sa ethereal grade. Sa isip niya, ang martial skills ay nireranggo sa 6 na antas, ordinary, earth, heaven, ethereal, spiritual, at saint kahit na sa buong Granhan Kingdom, malamang nakakaunti lang ang mga set ng ethereal grade skills. May isang tinatawag na heart devouring seal. Sabi ng bida, ang pangalan pa lang ay mukhang kaina-hinala. Ipaliwanag ng soul, ito ay lubos na malakas. Ang isang strike ay tiyak na magsha-shatter ng puso. Ang kasanayang ito ay medyo madaling itanim. Kumuha at ubusin ang 3 children's hearts a day, at makakamit mo ang minor accomplishment level within 100 days. Next. May isang tinatawag na falling red petals. Sabi ng bida, well that sounds poetic. Sabi naman ng soul, ang isang ito ay mas masaya pang itanim. Kailangan mo lang kumuha ng virginity ng 100 babae para maabot ang major accomplishment. Mukha kang isang taong may malusog na libido. Sigurado akong hindi ka magtatagal dito. Next, napapanganga na lang ang soul. May isa pang tinatawag na procreation feast. Next, ang mga kasanayang ginawa ko sa buong aking buhay. Ang bawat isa ay madaling itanim at lubos na malakas. Bakit hindi siya interesado sa alinman sa mga ito? Ang mga ganitong uri ng evil skills ay malamang na ginagawa lamang ng mga bastardo na walang ganap na sense of morality. Kung ito lang ang halaga mo, mas mabuting hayaan kong sumipsip ang golden body sa iyo. Hindi, please young master, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na makakabuo ako ng isang bagay na angkop sa iyong panlasa kung bibigyan mo lang ako ng ilang oras para isipin. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Huwag kang magmadali na isipin ito, walang pagmamadali. Ang matandang taong ito ay hindi mapagkakatiwalaan. Dapat akong tumuon sa kasanayang nakuha ko mula sa stone array sa halip. I infuse ang Yuan Qi sa golden figurine. Pagkatapos ay ibalik ito. I channel ang Yuan Qi sa pamamagitan ng meridian sa parehong paraan tulad ng ipinakita sa figurine. Nagkaroon ng reaksyon sa kanyang kamay. Ang aking kamay, hamainit. Ang markang ito. Sinubukan niya ito. Lumikha ito ng energy blast. Iyon ay isang half-hearted attempt lang. Kung ginamit ko ang lahat ng Yuan Qi na mayroon ako, nagulat siya sa kakayahan nito. Ang kasanayang ito, maaari bang ito? Sabi ng soul, young master, sa tingin ko alam ko ang tungkol sa martial skill na ito. Gusto mo bang sabihin ko pa lalo sa iyo? Sumagot ang bida, sure. Ipaliwanag ng soul, ang kasanayang ito ay kilala bilang Star Strike. Binubuksan nito ang isang storage space sa loob ng iyong katawan, at ang kahusayan ay tumataas habang mas maraming Yuan Qi ang nakaimbak sa space. Hayaan mong subukan ko. I inject ang natitirang 10 patak ng yang liquid sa marka. Yup, sapat na yan para punuin ang space. Nawala ito, kaya ko rin itong itago. Sabi ng soul, congratulations, young master. Nagawa mong maunawaan ang tunay na kahalagahan ng martial skill na ito. Sa pamamagitan nito, tiyak kang magiging isang invincible master na ang mga alamat ay mananatili sa mga henerasyon. Sabi naman ng bida, sapat na iyan. Naisip mo na ba kung ano ang maibibigay mo sa akin? Sumagot ang soul, ako ay kilala bilang ang Earth Demon. Bilang kapalit ng aking buhay, handa akong ibigay sa young master ang isang artifact ko. Pati na rin ang pangako ng walang hanggang katapatan sa pamamagitan ng pagtanggap ng iyong spiritual brandmark,
na magpapahintulot sa iyo na kontrolin ako habang buhay. Nag-iisip ang bida, paano ko ba talaga gagawin iyan? Papasok ako sa iyong isip at kukuha ng isang wisps ng spiritual energy para i-ingrain sa aking sarili. Sige, ngunit kung magtatangkang kumuha ka muli ng kontrol, agad kitang i-absorb. Isipin mo na lang na nang ahas siyang tanggapin ang alok na ito. Talunan ako sa pusta na ito. Pagkatapos, magsisimula na ako. Nagsimula na ang soul. Young Master, tapos na. Mula ngayon, nasa kapangyarihan mo na ako. Sabi ng bida, mukhang medyo gumaling ka na. Sumagot ang soul. Siyempre, nakakuha ako ng isang wisps ng iyong spiritual energy, iyon ang dahilan kung bakit ako gumaling. Gayunpaman, magtiwala ka, maaari mong kunin ito anumang oras at mamamatay ako. Nagtanong ulit ng bida, talaga ba, gusto mo bang subukan kung subukan ito? Please have mercy. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung susubukan mo kahit konti, agad akong masisira. Sabi ng bida, napakasama mo kahit sa sarili mo, talagang ikaw ay isang demonyo. Sabi naman ng soul, susundin ko ang iyong bawat utos mula ngayon. Kaya nasaan ang artifact na sinasabi mo? Oo young master, nasa aking ribcage ito. Sabi ng bida, hayaan mong tingnan ko. Napakasama ng aura. Sabi ng soul, iyon ay dahil ang soul breaker all ay kumuha ng maraming kaluluwa. Sabi naman ng bida, hula ko maraming kaluluwa ang isinakripisyo sa proseso ng paglikha din. Sabi ng soul, mabuting naobserbahan. Ang artifact na ito ay talagang hindi angkop para sa young master. Kung susubukan mong kontrolin ito diretsyo, maaari itong makaapekto sa iyong sanity. Gayunpaman, kung ang aking kaluluwa ay papasok sa all na ito, walang ganitong alalahanin. Siyempre, ang pagpili ay nasa iyo. Ngunit kung gusto mong kontrolin ito diretsyo, magtatake ito ng ilang oras. Sabi ng bida, hindi na, salamat. Iiwan ko na ito sa iyo. Nagsalita ng soul, salamat young master. Pagkatapos ay kukuha ako ng control sa artifact na ito at ipapatupad ang iyong mga utos. Sabi ng bida, sinabi mo iyan, ito lang ba ang artifact na mayroon ka? Noong unang panahon, mayroong isang malaking labanan. Hindi mabilang na high-level cultivators ang nagkasama-sama laban sa isang mag-asawa. Karamihan ng aking mga ari-arian ay nawasak noong laban na iyon, ang set ng buto ko na lang ang natira. Isang labanan, sabihin mo pa, halos tuluyan kaming nawasak, sa halaga ng kanilang sariling buhay. Nakatakas ako na may malubhang pinsala at nauwi sa pagkamatay dito. Ang natitira ay malabo. Ano pa ang naaalala mo? Ang alam ko lang ay mayroong isang dragon at isang phoenix. Ang dalawa ay magkasama, ang mundo ay nawasak. Iyon ang dahilan ng aking kamatayan. Hindi ba iyon ang parehong larawan na nakita noong binuksan ang Cave of Legacy? Ibig sabihin, ang Cave of Legacy na ito ay hindi sa iyo. Forgive me young master, nagsasalita lang ako ng walang basehan. Gayunpaman, kung gusto mong mana ng aking pamana, handa akong ibigay ito sa iyo. Oh, hindi na, hindi interesado. Mayroon akong mataas na status noong ako ay buhay pa, at maraming gustong maging aking disciple. Hindi ako makapaniwala sa ganitong uri ng pag-uugali niya sa akin. Talagang nahulog ako. Wala nang natitira dito at hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa labas. Oras na para umalis. Hindi ako gagamit ng water passageway ngayon. Dapat mayroong ibang paraan palabas. Habang nakatingin siya sa labas ng kuweba, may paparating na pag-atake. An ambush. Dinepensahe ang pag-atake, pero bigla itong nag-iba ng direksyon. Ngunit abansin naman ito ng bida at agad niya itong nakuha. Ang texture na ito, hindi ito isang pag-atake, sabi ng soul. Young master. Iyan ay isang high-grade ethereal tier treasure. Ang yin-yang monster ginseng. Tanong ng bida, alam mo ito.
Ang ginseng na ito ay naglalaman ng parehong yin at yang qi at maaaring malaki ang pagtaas ng cultivation speed kapag na-absorb. Gayunpaman, para lumabas ang mga epekto nito, kailangang sabay na ay absorb ng isang lalaki at babae. Sabi ng bida, talaga bang ganito ang nangyari? Sagot ng Soul, tiyak na, pumasok lang ito sa kuwebang ito. Napatanong na lang ang bida. May tao ba rito? Sa labas naman ng kuweba. May nagtanong, sino ang nandoon? Lumabas naman ang ating bida. Ahem, hello ladies, we meet again. Sabi ni Mare, Yang Kai. Sabi naman ng ate, itong bata na ito ulit. Miss Mare, Miss Geoir, matagal na tayong hindi nagkita. Nagtanong si Mare, bakit ka nandito? Medyo nagkamali ako ng landas papunta rito. Nakita mo ba ang anumang dumaan? Yup, saan ito? Nakuha ko ito. Wala akong ideya kung bakit, pero nananatili itong tahimik kung inilalagay ko ito malapit sa aking dibdib. Ha! Tumawid kami ng ilang bundok para habulin ang treasure na ito, at siya ang nakakuha nito. Alam kong walang mabuting mangyayari kapag nakikita ko itong lalaking ito. Hindi magiging masaya ang little sis kung susubukan kong kumuha ito by force din. Well, kung nakuha mo ito, mabuti na rin. Paano ito mabuti? Talaga, ano ang maganda sa batang ito? Sister, nakarating ka na sa 7th layer initial foundations. Mula sa tempered body realm sa loob lang ng isang buwan. Wala pa rin itong halaga kumpara sa iyo, Miss Jiao. Buti na lang naiintindihan mo. Maraming exotic herbs sa mga bundok na ito, bakit hindi tayo pumitas ng ilan? No shit, Sherlock. Sis. Alright, Mayor, huwag muna tayong magmadali. Nagtakbo tayo ng maraming araw, dapat muna tayong magpahinga sa mga kuwebang ito. Pumasok na ulit sila sa kuweba. Nagtingin-tingin ang magkapatid sa loob. Walang ganap na kakaiba sa mga pader ng kuweba na ito. Mukhang ganap na normal, kaya bakit sila nakatitig ng matagal? Nagsimulang magsanay ang magkapatid. Lupang demonyo, mayroon bang espesyal sa mga pader na iyon? Sabi ng kaluluwa, dapat mayroong isang uri ng pamana doon, kaso hindi namin makita ni Young Master. Ang anumang pamana ay ganito. Tanging ang mga mapagkukunan lamang ang makakapansin sa kanila. Sabi naman ng bida, ganun ba? Well, siguro babantayan ko na lang sila. Pagkalipas ng 3 araw, matagumpay na nakapagsanay ang magkapatid. Makikita ang saya sa mukha ng bawat isa. Sabi ng bida, congrats sa inyong dalawa. Nagpasalamat naman ang dalawa. Salamat. Sa isip niya, parang naging isa na ang dalawa. Hindi ko sila may kikilala. Sabi ng ate, kaya makikilala mo ba kung sino ako? Sagot ng bida, Miss Jiao. Tanong ulit ng ate, panghuhula lang, hindi ba? Sagot naman ng bida, hindi gugustuhin ni Mayor na tanungin ako ng ganito. Sabi ng ate, akala mo talaga ay kilala mo si Mayor ng husto. Kahit na paano, kailangan kitang salamatin ngayon, sa pagbabantay sa amin ng 3 buong araw. Sabi ng bida, wag na mong banggitin pa. Sa ngayon, lumabas na tayo rito. Alam ninyong dalawang binibini kung ano ang sitwasyon ngayon. Sabi ni Mayor, ang pagtawag sa amin ng young ladies o paggamit ng miss ay medyo kakaiba. Sabi naman ng bida, tawagin na lang kitang Mayor kung ganon. Medyo stable na ang sitwasyon ngayon. Ang mga disipulo ng 3 sect ay naglalakwat sa lugar na ito, sama-samang humahabol sa malalakas na hayop. Ang ginseng na nakuha mo ay isang kayamanan na binabantayan ng isa sa mga hayop na iyon. Sabi ng bida, ito ba ay nasa ika-6 na yugto? Tama iyan. Mayroong total na 9 ng mga iyon, ngunit dahil kakagising lang nila, nasa mahinang estado sila. Bukod sa pinakamalakas na hindi nila kayang hawakan, ang iba ay lahat ng patay na. Nang may marinig ang 3 malakas na ingay, sabi ni Mayor, alin sa mga sect ang may lakas ng loob na gawin ito? Halos hinahamon nila ang sarili nilang kamatayan. Sabi naman ng bida,
Ang nakakagulat na hiyaw na ito ay siguradong mula sa hayop na binanggit mo. Tingnan natin. Ano ba yan? Nakita nila ang isang malaking hayop na pinagtutulungan nila. Ngunit hindi gumana ang mga pag-atake sa malaking hayop. Hindi. Walang silbi. Nandun din ang ate ni Sumo. Inaatake nito ang malaking hayop. Umatake ang malaking hayop. Tinamaan ang isang disipulo. Bumagsak ito sa isang gilid. High Heaven Pavilion. Parang hindi ganun si Suyan na maging walang ingat. May tumawag sa likod. Jiao kapatid ni Long Hui. Long Jun. Jiao Long Jun, anong nangyari? Si Jia Hongchen ay nanguna ng isang grupo ng mga tao para subukang kunin ang kayamanang binabantayan nito habang ito ay natutulog. Sa kasamaang palad, gumising ito at hinabol sila. Ang tanga na iyon ay dinala ito pabalik sa gathering spot ng High Heaven Pavilion, at, well, eto na. Nagtanong ang bida, ano ang nakita ni Jia Hongchen? Sabi ni Jun, sino ka ba talaga? Sagutin mo ang tanong, gusto ko rin malaman. Sabi ni Jun, hindi ako sigurado, ngunit ayon sa kanya, walang anuman doon. Oo nga naman, marahil gusto niya lang itong itago para sa sarili niya. Sabi ni Jun, naisip ko rin iyon. Sumali lang si Suyan dahil sinusubukan niyang bawasan ang mga casualties. Umaasa sa isang babae para ilabas ang sarili sa problema. Iyan lang talaga ang meron siya. Sabi ni Jun, parehong iniisip ni Storm Manners Fangziki at ako na tulungan ang High Heaven Pavilion. Ngunit si Jia Hongchen ay matigas ang ulo na hindi siya kumuha ng anumang bagay. Sumigaw ang malaking hayop, sabi ni Suyan, Jia Hongchen, para sa huling beses, ano ang kinuha mo? Sabi naman ni Jia, Suyan, pinaghihinalaan mo ba talaga ako? Kung talagang may kinuha ako, sa tingin mo ba na itatago ko sa iyo iyon? Tatandaan mo ito, mga disipulo ng High Heaven Pavilion, umatras. Sumigaw ang malaking hayop, aatakihin nito si Suyan. Nakita niya ito, naghanda siya ng pag-atake gamit ang kanyang yelo. Pinapalakas niya pa ang lakas nito. Umiikot-ikot na sa kanya ang mga tipak ng yelo. Habang patuloy niyang pinalalakas ang kanyang atake. Talagang gumawa siya ng isang higanteng yelo. Halika dito sa akin. Ang malaking yelo ay nagsimulang umatake. Naglabas ito ng matutulis na kuko. Nakalapit na ito sa malaking halimaw. Ang bahaging hawakan nito ay nagyelo. Makikita mo ang usok na lumalabas mula sa bibig ng malaking halimaw. Ang ibang mga disipulo ay nananatiling amazed kay Suyan. Ate, ang galing. Sige ate. Dahil sa ginagawa niya, umuubo na siya ng dugo ngayon. Ngunit patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa halimaw. Nang makita ito ng mga disipulo, nag-aalalang sinabi nila, Ate, sinabi ng isang disipulo, pupunta ito kay ate dahil sa inertia. Umalis ka dyan. Ate, hindi, wala na akong lakas. Sa likod ng mga disipulo, may mabilis na dumaan. Ang bida ay mabilis na tumatakbo patungo kay Suyan. Agad niyang naabot siya. Patuloy niyang hinihila siya palayo. Nakatitig si Suyan sa kanya. Si Yang Kai. Kailan? Nandito pa siya kanina lang. Mahigpit na hawak ng ating bida si Suyan habang papalapit ang atake ng halimaw. Ang bida ay tinamaan ng atake ng halimaw. Nang makita niyang mahuhulog siya at si Suyan ang unang matatamaan. Agad niyang inikat ang kanyang katawan. Nang mahulog sila sa lupa, tumalbog sila. Habang mahigpit na hawak ng ating bida. Agad na tumayo si Suyan. Makikita na ang malaking halimaw ay nababalutan ng yelo. Pagkatapos ay inilagay ni Suyan ang kanyang kamay sa dibdib ng bida. Sinabi ng disipulo, nagpanganib siya ng buhay para doon. Para sa isang 7th layer initial foundations na tulad niya na maglakas loob na harangan ng gayong atake, tiyak na kapuri-puri ang kanyang tapang. Pagkatapos ay naglabas siya ng chi sa dibdib ng bida. Agad na gumising ang bida dahil sa ginawa ni Suyan. Sinabi ni Suyan, tumayo ka kung okay ka na. Sumang-ayon ang bida. Sinabi ng disipulo, paano ito posible? Hindi siya patay.
Mukhang buhay pa siya, Ate Do. Sayang naman kung mamatay siya, makikita mo kung gaano siya katapang na tao. Salamat po, galit na sinabi ni Gia. Bakit? Bakit hindi ako ang nasa kanyang lugar? Bakit siya palagi ang nakakakuha ng magagandang bagay? Kuya Yang, mukhang mali ang aking hatol sa huli. Sinabi ni Suyan. Tinututok tayo nito. Kailangan nating umalis dito. Maaari ko lang itong hawakan ng maikling panahon. Kailangan nating umalis bago huli na. Sinabi ng bida. Saan tayo pupunta? Hahabol pa rin tayo nito. Sinabi ni Suyan. Maaari akong humantong sa kanya palayo sa ibang mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Ano ang tinitignan mo? Sinabi ng bida. Naisip ko lang kung gaano kahirap ang gampanan ang papel ng ate. Makinig ka sa akin. Paano kung papatayin na lang natin ito? Tinanong ni Suyan. Patayin ito. Habang sila ay tumitingin sa nagyelong malaking halimaw. Napansin ni Yuyan ang isang bagay. Mabilis lang. Dahan-daang nabiber ang yelo. Sinabi ng bida. Wala na tayong oras. Palayasin mo sila dito. Tinanong ni Suyan. Ano ang plano mo? Sumigaw ang bida. Makinig ka lang sa akin. Napatulala si Suyan. Inutusan niya. Mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Umuwi na kayo agad. Isang hindi natural na phenomena. Anong uri ng martial skill iyan? Napakaganda. Ang bida ay about na gamitin ang kanyang bagong kakayahan. Napansin din ito ng malaking halimaw. Habang ang ating bida ay patuloy na naghahanda para sa atake. Patuloy na tumataas ang mga bitak sa yelo. Ano ang skill na iyon? Kahit isang 6th stage beast ay natatakot dito. Sinabi ng kaluluwa. Young Master, maging maingat dahil malamang na hindi maalis ng Stellar Strike martial skill ang halimaw sa isang suntok lamang. Tumalon ang bida patungo sa malaking halimaw. Mga disipulo ng tatlong sect. Kung mayroon kayong lakas ng loob, katulad nito, nabayra na ang yelong nakabalot dito. Tulungan ninyo ako. At naroon na, bang. Tama ng atake ng ating bida ang malaking halimaw. Nahulog ang malaking halimaw sa lupa. Habang ang ulo nito ay dumudugo. Ang mga disipulo ay lahat shock. Ang galing. Hindi ko akalain na mayroong ganitong martial skill sa mundong ito. Inaamin ko ang talo. Makikita na ang magkapatid ay masaya. Kuya Yang, si Gia ay galit na galit. Ang ating bida ay lumuhod. Ginawa ko na ang makakaya ko. Sumigaw ni Suyan. Mga disipulo ng tatlong sect. Gawin ninyo ang inyong bahagi. Ate, tutulong na ako. Manam, sinabi ni June. Jiao malamang na hindi tayo dapat makialam sa gulo na ito. Manahimik ka, duwag ka. Inutusan ni Jiao Sangwan Society, suportahan sila. Opo, sinabi ni Do. Kuya, may utang ako kay Yang Kai dahil iniligtas niya ang aking buhay. Dapat din tayong tumulong. Kung uupo tayo sa tabi habang sila ay naglalabanan. Tapos tayo ay mas masahol pa sa basura. Ang nakakakita ng ganitong pag-uugali ng kabayanihan ay talagang nagpapasigaw. Ngunit hindi tayo matatalo ng Storm Manor dyan. Mga kasamahan kong disipulo, sundin ang aking tawag sa labanan, at ipakita sa kanila na tayo rin ay mga bayani. Inatake nila ang malaking halimaw. Ang tatlong sect ay palaging nagkakaaway. Hindi ako makapaniwala na nakikita ko silang nagkakaisa para lumaban. Ito ay lahat dahil sa kanya. Agad na pumunta si Mayor sa ating bida. Yang Kai, napakawalang ingat niyan. Isipin mo ang panganib. Kumusta ang mga sugat mo? Masakit ba? Hayaan mong gamutin kita. Sinabi ng bida. Relax. Wala lang ito. Nakita ito ni Suyan. Pagkatapos ay lumingon siya. Patuloy niyang inaatake ang malaking halimaw. Bumubalak na ang malay nito. Tumutok sa ulo nito. Sobrang nasugatan doon. Yan ang sugat na iniwan ng suntok ni Yang Kai. Seryoso, anong uri ng martial skill ang makakapagdulot ng ganitong epekto? Hu Jiao hindi ako papayag na may iba pang makakuha ng kill. Ang dalawang pinuno ng bawat grupo ng sect ay sabay na umatake. Ginawa din ito ni Suyan.
Makikita mo ang ice flower sa ulo ng malaking halimaw. Habang may X lang sa mata nito. Huli na ring nanghina ang malaking halimaw. Bamuka ang bibig nito. Pagkatapos ay nahulog ito. Talagang si Suyan. Mag-isa naming ni Hujiaware ay hindi namin matatapos ito. Tingnan mo, ang hayop ay down na. Yang Kai. Kung alam ko lang na may ganitong lakas siya, kung alam ko lang. Kung napili ko na sumama sa kanya noong una, ako sana ang nasa tabi niya ngayon, hindi ba? Sinabi ni Gia, kailangang patayin siya agad. Kung patuloy nating hahayaan siyang lumago, tayo ang mamamatay. Alam mo na ang gagawin. Ngumisi si Nieyong. Naiintindihan. Yang Kai, hayop ka. Sobrang nasugatan ka ngayon, at walang iba kundi si Humair ang nasa tabi mo. Halos walang depensa ka. Nagsama ng chi si Nieyong sa kanyang kamay. Plano niyang patayin ang bida. Ngunit napansin ito ng bida. Kuya Nie, nanginginig si Nieyong sa takot. Opo, pumunta ka rito para patayin ako. Kuya Yang, ano ang sinasabi mo? Bakit ko gagawin iyon? Magkakapatid tayong disipulo ng parehong sect, hindi ako. Hehe, nakakatawa na akala mo may lakas kang talunin ako. Tama, nagdulot siya ng life-threatening blow sa 6th stage beast na iyon sa isang suntok lamang. Sobrang lampas siya sa akin. Pagkatapos ay tumakbo si Nieyong palayo. Soul Breaker All. Habang tumatakbo, sumigaw siya. Ano iyan? Hindi. Tumagos ito sa dibdib ni Nieyong. Arg! Isang itim na usok ang lumutang. Pagkatapos ay nahawakan ito ng bida. Tumawa ang kaluluwa. Ha 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 ha. Masarap. Talagang kaluluwa ng masamang tao. Young Master, may iba ka pa bang gustong patayin? Sabihin mo sa akin kung mayroon pang iba. Sinabi ng bida, anong kinain mo? Kaluluwa ni Nieyong. Sinabi ng kaluluwa, patawarin mo ako, Young Master. Sinabi ng bida, ang Soul Breaker All ay makakain ng kaluluwa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gaano karami pa ang itinatago mo sa akin? Sumagot ang kaluluwa. Hindi, mukhang hindi gusto ni Young Master ang ganitong uri ng masamang kakayahan, kaya hindi ko in-inform sa iyo ang epekto ng Soul Breaker All dahil ayaw kong magalit ka. Sinabi ng bida, galit ako, hindi dahil sa Soul Breaker All, kundi dahil niloko mo ako. Naiyak ang kaluluwa, patawarin mo ako Young Master. Hindi na ako gagawa nito muli, pinapangako ko. Sinabi ng bida, papapasukin kita ngayon, ngunit kung magtangkang gumawa ka ng ganito muli, alam mo ang kahihinatnan. Sinabi ng kaluluwa, hindi ako magtatangkang gawin iyon. Young Master, napansin ng batang babae doon ang atake. Habang tumitingin sa ibang mga disipulo, sinabi ng bida, ano ang sinasabi mo? Sumagot ang kaluluwa, nakikita ko na ang talento niya ay halos katulad ng sa akin. Kung i-instruct ko siya ng ilang taon, maaari siyang maging malaking tulong sa iyo. Sayang naman, ngunit ikaw ang may huling desisyon, Young Master. Sinabi ng bida, hindi ko siya gusto. Dapat ay nasa paligid lang ito. Kinuha niya ang core ng malaking halimaw. Ang inner core ng isang beast sa peak ng 6th stage, magkano kaya ang halaga nito? Sinabi ni Jiao hindi mo ba plano na itago ito lahat sa sarili mo? Sinabi ng isa sa kanila. Gustong gusto ko, ngunit hindi ako makakapaglakas loob. Sumagot si Jiao buti na lang. Ngunit lahat ay dahil sa High Heaven Pavilion's brother Yang na nakayanan nating patayin ang hayop na ito. Sumasang-ayon ba ang Sangwon Society na ibigay ito sa kanya? Sinabi ni June. Saglit lang. Malaki ang naiambag niya, ngunit ganun din ang mga disipulo natin. Ang ilan sa kanila ay nasugatan pa. At yet we gain nothing from this. Well, hindi namin problema ng Storm Manor kung gusto mong kunin ang napakalaking turtle shell na nasa itaas. Sinabi ni June, kinukulit mo ba ako? Paano ko naman kukuha iyan? Pagkatapos ay itinapon niya ang core. Hindi ba iyan ang mga cores mula sa iba pang 8 beasts? Ano ang nangyayari? Makikita mo ang iba't ibang cores na lumulutang.
Sila ay nagsama-sama. Ano ito? Lahat tingnan ninyo. Sa itaas. Sinabi ng kaluluwa. Soul Lock Cloud Array. Sinabi ng bida. Sabihin mo palalo. Ipinaliwanag ng kaluluwa. Ang 9 na beasts ay nag-e-exist lamang para subukan ang lakas ng mga pumapasok sa espasyong ito. Kung hindi papatayin ang mga beasts, hindi mat-trigger ang array. Tinanong ng bida, ano ang mangyayari pagkatapos nito? Sumagot ang kaluluwa, ang tunay na mana sa Cave of Legacy na ito. Sinabi ng bida, ang tunay na mana. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.